Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning, church. Good morning. God is good. And all the time. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang ating pong buhay at makapangyarihan Diyos. Amen. Praise the Lord. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating pong pambungad na panalangin. Let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, we just want to praise you and glorify you this morning. For you are an awesome God, an able God, a God who never changes. You are omnipotent, all-powerful, almighty. Father, kayo po Panginoon, ang aming pong sasambahin lamang, luluwalhatiin na dakilain sa oras na ito, sa lugar na ito, Ama. Sapagkat, Ama, kayo po ang pinagmumulan ng aming pong kalakasan. Kayo po, Diyos, ang nagpo-provide ng ang lahat ng aming po mga pangailangan. At higit sa lahat, Panginoon Diyos, kayo din po nagko-comfort, nagbibigay ng kalakasan sa aming pong buhay. Father, we just want to thank you sa lahat ng mga blessing na aming pong natanggap sa nakaraang araw, buong linggo, financially, materially, maging sa hedge of protection, Father. I just want to praise you and thank you. At sa amin pong paglapit at pagpupuri, pagkinig ng salita sa gawaan sa umagang ito, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming pong mga kasalanan, lahat ng mga katampalasanan na aming pong nagawa, mga pride, anger, self-centeredness, Lord, mga idolatry, lahat, Panginoon, ng mga pagmamalaki sa aming mga puso. Father, maging mga immoral, sexually, mga thoughts, Panginoon, patawad po, Panginoon Diyos. Salamat sa iyong pangako, mga salita, that if we confess our sins, you are just and faithful to forgive us and cleanse us from all our iniquities. At sa umaga ito, Panginoon, amin pong pinagkakatiwala ang gawain ito magmula sa pisa hanggang sa matapos. Hayaan niyo po, Panginoon, na ang banal na Espiritu ang siyang mag-minister sa amin po. Lalo na, Panginoon, sa lahat ng iyong pong gagamitin sa harapan ang magdadala ng iyong mensahe, ang aming pastor, si Pastor Mike, Panginoon. At sa lahat po, Panginoon, na aming po mga kapatiran na wala pa po, Father, linisin niyo po ang kanilang po mga daraanan upang makarating sila sa lugar na ito ng ligtas at may kagalakan sa puso. At patuloy po namin dinadalangin na buksan niyo po ang aming mga puso, ang aming pong mga isipan, ang aming espiritual na mata, na makita po namin ang iyong kabanalan at makita po namin ang aming sarili na apart from you, we can do nothing. Kaya Lord, all glory, honor, power, thanksgiving, praises, Father, belongs to you alone. And this is our prayer in Jesus' name. Amen at amen. Sige po, palapakan po natin, Panginoon. Ayan, good morning po sa ating lahat. Good morning sa ating kapatiran. Napakasarap po na ngayong umaga, tayo po ay aawit at magpupuri sa ating Panginoon. Di ba po, mas masarap pong umawit sa Panginoon at magbigay papuri kung tayo ay sama-samang aawit. Amen? Yan. Ngayong umaga po, tayo po ay magbibigay papuri sa ating Panginoon. Ibigay po natin ang ating best at ang oras na ito para sa atin, para sa Kanya. Panginoon, ngayong umaga, ibibigay namin ang matataas na papuri at pasasalamat sa iyong Panginoon. Purihin ang Panginoon ng buong sanlibutan. Sabi natin, hallelujah! 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 Purihin siya, itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan, itaas ang kanyang ngalan,
ibigay ang karangalan kay Jesus. Amen! Ating purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon ng buong sanlibutan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin siya, itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan, itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan kay Jesus. Itaas ang ngalan niya. Amen. Ikaw yan, Panginoong Jesus. Hallelujah. Itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang rangalan kay Jesus. Minsan pa, itaas ang kanyang ngalan, Panginoong Jesus. Itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan, ibigay ang karangalan, ibigay ang karangalan kay Jesus. Amen. Ibigay natin ang mataas sa palakpak at papuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Patuloy tayong umawit sa ating Panginoon. We praise you. We glorify your name. Hallelujah, Lord. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Sabi natin, O Diyos, sa kabutihan mo. Yes, Lord. Ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Sabihin natin sa Panginoon, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin,
O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, Panginoon. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O yes, O Lord. Iguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. 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 Lahat ng papuri ay ibigay natin sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa iyo, O Diyos. Purihin ka, Panginoon, ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa iyo, O Diyos. Panginoon, ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba. Lahat ng papuri sa iyo lamang, Panginoon. Puri, pagluwalhati, alay sa iyo, O Diyos. Amen, hallelujah. Ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. We praise you, Jesus. We glorify your name. Hallelujah. Amen. Purihan po ang Panginoon. Sige po, bago po tayo magsimula sa ating pakikinig ng mensahe ng Panginoon, sige po, meron pa pong mga bakante dito sa harapan para mas komportable po tayong lahat na makapakinig ng mensahe ng ating Panginoon Diyos na dadalhin po ng ating pastor. Alam po, mapalad po tayong lahat sa umagang ito dahil muli tayo po ay makakapakinig ng salita ng Diyos na magpapalago ng ating pong buhay spiritual. Bago lahat po ng mga kabataan, mga bata, kayo po inaanyahan po sa likod para po sa inyong Sunday School. Amen. Sige po, handa na po kayong makapakinig ng mensahe ng Panginoon? Handa na ba? Handa na ba ang inyong mga puso at isipan? Yung mga cellphone nyo po, mute nyo po para po wala pong maging disturbances. Sige po, tinatawagan ko na po ang ating pastor. Sige po, at panalangin po natin, iliyans po natin ang ating kamay sa ating pastor. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, the source of wisdom, knowledge, and understanding. Father, amin pong pinagkakatiwala sa inyo ang aming pastor, si Pastor Megs, na inyo pong instrumento na ang iyong salita ay mahayag sa oras na ito. Hayaan niyo, Panginoon, na ang karunungan na nagmumula sa banal na Espiritu ay dumaloy po sa Kanya upang ang iyong salita ay mapahayag ng buong linaw at ng sang-ayon sa nararapat, Ama. Kayo, hayaan niyo po na patuloy na maluwalhati, patuloy na mataas, maparangalan ang iyong dakilang pangalan
habang ang iyong salita ay nahayag sa umagang ito. Lord, all glory, honor, power belongs to you alone. This is our prayer in Jesus' name. Amen at amen. Sige po, palapakan po natin ang Panginoon sa buhay po ng ating pastor. Maraming salamat po sa Diyos sa inyong panalangin at yan po ay kailangan po ng inyong lingkod. Hallelujah. Tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos. God is good. And all the time. Ayan, hallelujah. Kamakailan lamang po, noong nakaraang linggo, tayo po, ang buong Luzon po ay dinaanan ng mga paraparadang bagyo po. No? Pero purihin ng Panginoon sa pamagitan po ng mga panalangin ng mga kapatiran, panalangin ng lahat ng mga Kristiyano, dininig ho ng Diyos ang ating panalangin. Lalo na po dito sa Metro Manila, na talagang nakakalungkot lamang kasi kahit na hindi tayo naraanan ng bagyo, ang dami pa rin bumabati ko sa pag-asa. No? Talagang dito sa mundo na ating nilalakaran, parang wala nang magawang mabuti. Kumbaga, meron mang magawang mabuti ang gobyerno, hanap pa rin tayo mga Pilipino ng bagay na pwedeng maibato sa kanila. Not knowing na, hindi ba tayo natutuwa kasi hindi naman dumaan yung bagyo eh. Di ba po? Kumbaga, yung kinatatakutan na, mahagi pang Metro Manila, tapos yung kinatatakutan na sobrang lakas ng bagyo. Pero po rin ang Panginoon, hindi niloob ng Diyos yung nakikita ng ahensya ng gobyerno na posibleng mangyari. Kasi ilang beses, parang sa atin po, no, ilang beses ho nating sa ating sinasabi na yung forecast hindi naman 100% accurate, posibleng mangyari. At nandun ho tayo lagi sa panalangin na, Lord, wag niyong loobin yung kinatatakutan na mapangyari. At ganyan din ho yan sa ating buhay, di ba po? May mga bagay ho tayong kinatatakutan, na pwedeng mangyari sa ating buhay. Lalo-lalo na kung tayo ay nasa maayos na kalagayan at kalusugan. Lalo-lalo na kung ang ating trabaho ay maganda, ang ating posisyon sa trabaho at iyon ang ating nagiging daluyan ng pinansyal na pagpapala ng ating Panginoon sa ating pamilya. O kaya ang negosyo naman, talagang bumubuhos ang pagpapala. Hindi mayaalis na naroroon yung takot na nakita na natin na nangyari noong 2020. Doon nga nakita talaga yung, para tayong sponge na pinigado no? Talaga nagkaalaman ng karakter. Nagkaalaman ng karakter na kung saan, hanggang saan nga ba tayo? Hanggang saan ba natin kakayanin yung araw-araw na buhay na dumarating sa atin? Kaya lagi may paalala sa atin na sa buhay natin ngayon, hindi talaga natin alam ang bukas eh. Minsan, nakasama natin, malakas, magugulat tayo, mababalitaan na lang natin, umuwi na sa Panginoon. Parang kailan lamang po, pakikiramay po sa pamilya po ni Sister Tayet. Si Sister Tayet po, yung isa ho nating kapatiran, ay umuwi na rin sa ating Panginoon. At I think yung last po ata pastor na umaten si Sister Tayet nung anniversary ho natin. Di ba po? So, marami. Maaring maayos ang negosyo mo ngayon. What if meron uling pangyayari na hindi natin kontrolado? Baka magulat tayo. Di ba po? Nung pandemic, ang daming nagsarang negosyo kasi hindi na sila essential eh. Di ba po? Yung iba nagulat kasi biglang nagsara yung kumpanya. So, paano na? Yung maraming binago sa atin. At sa kasalukuyan, ayan na yung ating new normal, no? Buti nga ngayon, at maluwag na, unlike before, talagang kailangan, naka-face mask tayo, may mga social distancing. Pero purihin ng Panginoon kasi, binibigyan tayo ng karunungan ng Diyos kung paano tayo makakaharap sa buhay na ating pinagdadaanan ngayon. Kaya napakabuti ng Diyos sa ating buhay, tapat at dakila siya. Kaya tama lamang na siya ang ating bigyan ng papuri at pasasalamat at pagsamba.
at laging ang ating pananampalataya ay nakaangkla sa ating Diyos. Amen po ba? Amen? At ngayong araw po, ito na po yung huling linggo ng buwan ng November. At next week po, first Sunday na po ng December, parang napakabilis po talaga ng panahon at darating ang pagkakataon na muli magkakaroon tayo ng gawain, yung Paskong Pagsambat Pasalamat. Siyempre po, andun din yung as we celebrate yung goodness ng ating Panginoon dahil binigay niya ang kanyang bugtong na anak na Jesus, magkakaroon din ho tayo ng Christmas party. Pero sabi nga, bago matapos ang buwan ng November, tayo ay magkakasama-sama upang i-celebrate ang ating Panginoong Jesus. Saan po? Sa Jesus Reigns. Ayan. Kaya mamaya po ata, di-distribute na yung mga t-shirts natin. So magbibigay na lamang po ng update ang ating pastor sa details po ng ating pagpunta sa Jesus Reign. So ngayong umaga po, sabi nga po sa ating tema, Krus ni Jesus, kabanalan, runong, ugnayan at sigasig. Mateo 16:24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sinumang nagnanais sa sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Purihin ang Panginoon. At ngayong umaga, ang salita po ng Diyos na ating mapapakinggan at matatanggap na mensahe ng Panginoon ay matatakpan po sa aklat po ng ikalawang Timoteo 3:16-17. Ang sabi po dito, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po'y sumandaling manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pagbasa ng iyong salita. Salamat sa pribileyo na patuloy, Lord, na pinagkakalob niyo sa amin, sa kalayaan na makapagbasa, makapakinig ng iyong salita, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, kasama ang banal na Espiritu, na kasiyahan niyo po kami, patuloy na bigyan ng karunungan, katalinuhan ng bawat isa sa amin, maging ang mga kapatiran, ng mga kapanood nito online, na maunawaan ang bawat sitas ng iyong salita. At higit sa lahat, Panginoon, maging ang inyong lingkod, sa inyo lamang po ako dumidepende at humingi ng karunungan at katalinuhan at katapangan na maipahayag ang mensahe mo sa bawat isa sa amin ng may pag-ibig, Panginoon. At higit sa lahat, ng naayon sa iyong katuruan at kalooban. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Isa pong palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. At ngayong umaga, sabi nga po, ang ating tema ay ang kasulatan. Sabi nga, di ba po, every time na tayo ay nagkakaroon ng mga pagsubok sa buhay o may mga pinagdadaanan tayo, ang salita ng Diyos o ang kanyang kasulatan, ang siya nagbibigay kalakasan, nagpapaalala sa atin, nagpapakita kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos, at higit sa lahat, ito din ang siyang nagtutuwid o nagbibigay na disiplina sa bawat isa sa atin. Muli, ating basahin, sabi dito sa ikalawang Timoteo 3:16-17, ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Purihin ang Panginoon. Sabi nga po, ang kasulatan ng Diyos ang siyang nagpapakita sa atin kung paano tayo mamumuhay sa doktrinang itinuturo sa atin. Kung paano tayo mamumuhay upang maging handa at maging ganap
sa lahat ng mga mabubuting gawain. Ang Biblia ay ang salita ng Diyos. Binigyan inspirasyon at isinulat sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Sa mundo na ating nilalakaran, kung saan ang lahat ay tila naniniwala sa sariling mga katotohanan. Kasi nabasa ko doon sa ganitong libro, ganito ganyan. Parang minsan ginagamit pa or parang may pangontra pa sila doon sa kasulatan ng Diyos na parang hindi naman ata ganyan ang turo. Kasi ito yung nabasa ko sa ganitong libro, ito yan eh. Ito ang sabi niya. Ang kasulatan ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman nang walang kamalian. Kung meron mang libro na hindi mababago noon, ngayon, at magpakailanman, ay iyan ang kasulatan ng Diyos. Ito ay ang katotohanang itinatag sa katotohanan na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Bilang mga mananampalataya, ito ang pamantayan natin para sa buhay at katotohanan. Dahil kapakipanginabang ito sa atin, sa maraming paraan, maaari at dapat tayong magtiwala at sumunod sa kasulatan. Sumunod sa aral ng Diyos. Kaya ngayong umaga ating tignan kung paano tayo inuhubog ng kasulatan. Una, magtiwala tayo sa katuruan nito. Dahil ang lahat ng kasulatan ay sinulat sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, tama lamang na magtitiwala tayo sa katuruan nito. Sabi po dito sa verse 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. Sabihin nun natin, katotohanan. Amen. Nakikita natin sa Biblia ang mga katotohanan tungkol sa Diyos. Kaya nga importante ho na tayo ay merong personal na debosyon na makapag-aral or makapagbasa ng salita ng Diyos. Dapat talagang nag-i-schedule tayo or part yan ng ating daily routine na tayo, yung personal ho natin, nakakapagbuklat ho tayo ng ating Biblia. O kaya sa inyong mga electronic Bible. Bakit po? Kasi ito yung ating pamantayan ng katotohanan. Hindi ho maaring ang inyong tagapagsalita, may mga salitang nabibitawan na hindi nakaayon sa Biblia, o merong mga bagay na mako-confirm natin, ay oo, totoo pala yung sinabi ng ating kapatid. Ay totoo pala yung shiner ng ating kapatid, ang shiner ni pastor na ito ang sabi ng Diyos. Nasusulat pala. Kaya nga di ba laging pinapaalala sa atin ni Pastor Archie, kung ano man yung mga bagay na itinuturo sa ibang mga Christian church o sa mga ibang samahan, pag hindi nakaangkla sa salita ng Diyos yan, mag-isip-isip po tayo. Kaya nga po rin na Panginoon, kasi tayo po ay binigyan ng banal na Espiritu upang mabigyan tayo ng karunungan at katalinuhan na ma-discern natin ang tama at mali sa pamagitan ng kasulatan ng Diyos. Hindi pwedeng feeling lang. Parang feeling ko, mukhang mali ata yun eh. Feeling mo lang yun. O, para mo ma-confirm yun, di base tayo sa Bible, manalangin tayo, makinig tayo ng salita ng Diyos, para masabi natin na totoo nga ang sinasabi. Totoo nga yung mensahe na natanggap ko ngayong umaga. Pinapakita nito sa atin kung sino ang Diyos at kung paano siya gumagawa ng paraan para magkaroon tayo ng ugnayan sa Kanya. Kasi di ba po, kung hindi ho yung kabisado na natin na John 3:16, pwedeng iba rin ho kasi ang unawa ho natin doon. Pwede rin ho kasi nating sabihin na, Lord, nanampalataya ako sa iyo kaya nga ako naligtas. Di parang kakayahan mo din ang pinanggalingan ng pananampalatayang yon,
Pero pag titignan ho natin sa chapter 6, sinasabi doon na sino mang inilapit sa akin ng aking ama, ay maluwag niyang tatanggapin at bibigyan ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, hindi pa rin ho talaga sa atin galing yung pananampalataya. Sa Diyos Ama pa din. Kasi nga, mahabagin ang ating Diyos. Imagine niyo nun, ibinigay niya na nga yung bugtong na anak niya. Tapos tayo pa, nire-remind niya pa tayo o inaakay niya pa tayo papalapit sa Diyos. Kasi nga tayo dito sa lupa, iba ho instead na lumapit sa Diyos, minsan o makadalasan, ang lagi nating nilalapitan, yung tao. Or kung sino man yung alam natin na makakatulong sa atin. Kaya nga 'di ba sa mga pelikula nakakalungkot, parang pag nasa ospital, kunyari na aksidente yung mahal sa buhay, kaya may sakit. Sasabihin nung kamag-anak, Dok, gawin niyo ang lahat. Sasabihin naman ng doktor, after paglabas sa operating room, takbuhan sila. Dok, kamusta po? Ginawa na namin ang lahat. Ang tangi na lamang nating magagawa ngayon ay humingi ng mirakulo sa Diyos. Parang last option si Lord. Hindi siya yung first option. Makatanggap tayo ng bad news, tawag muna tayo kay ganito, kay kapatid, kay pastor, tawag tayo kay ganyan. Tawag tayo, punta tayo sa nanay natin, sa tatay natin. Not knowingly na si Lord nag-iintay lang naman sa atin na tayo ay lumapit at manalangin sa Kanya. Ito rin ang gabay natin sa pamumuhay at pagpapatupad ng Kanyang layunin. Ang buhay ho natin, pag binasa ho natin ang Biblia, ang kasulatan ng Diyos, makikita ho natin dyan. Yan ang sumasalamin sa ating buhay. Kaya nga, di ba minsan, pagka medyo ayaw pa natin tanggapin ang katotohanan, na alam natin na yung isineshare na salita ng Diyos dito sa harapan, o sa simbahan, o sa inyong napanood, ikaw yung tinutukoy, nag-iisip pa nga tayo na sino kaya nag-chismis kay pastor nung nangyayari sa akin. May ganun po hindi ho natin alam ang salita ng Diyos. Kahit ilang beses na ho nating nabasa yan, every time na mababasa natin yan, iba ang ini-impress sa atin. Maaring words of encouragement, or maaring ito ang nagsasabi sa atin na itigil mo na yung mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Diyos na ginagawa mo. Di ba po? Ito rin ang siyang nagsisilbing gabay sa atin. Kaya lagi natin panalangin, maunawaan natin ang bawat nilalaman ng kanyang mensahe at sa patnubay gabay ng banal na Espiritu, ito ay ating malakaran at makita na hindi lamang sa ating pananalita, makita ito sa ating lakarin bilang isang Kristiyano. Ito ang dahilan kung bakit mapagkakatiwalaan natin ang mga katuruan ng Diyos. Habang tayo ay tinuturuan ng kanyang salita, maaari at dapat rin natin itong ituro sa iba. Kapatid, ibig sabihin ba magpapastor din ako o kailangan Hindi po. Pwede ho kasi kayong magamit, lalo na sa mga magulang dito, kayong magtuturo sa inyong mga anak. Lalo na kung ang anak po natin ay maliit na bata pa lamang, pilitin natin sa patnubay at gabay ng Panginoon na maturuan sila ng naayon, mapalaki natin sila ng naayon sa kalooban ng Diyos. Na ang siyang magsisilbing gabay ay ang kanyang salita. Kaya kung titignan ho natin, parang kung tatanungin ho natin ang ating sarili o tatanungin ko po kayo, sa palagay niyo po, bakit hindi pwedeng magkaroon ang mga mananampalataya ng iba pang mga pamantayan para sa buhay at kabanalan? Wala na iba pang libro pa na tayo pwedeng maging basis ng katotohanan at pamantayan kung paano tayo mabubuhay bilang anak ng Diyos, kundi ang Biblia. Maraming mga libro na na-create para maipaliwanag. Sabi nga parang, kunyari, yung isang libro sa Biblia, may mga libro na ginagawa para mas lalong maunawaan yung nilalaman nito. O kaya yung karakter sa Bible, nagginawa ng libro para lang maunawaan natin ano ba yung konteksto nung sinabi niya sa aklat na yon.
pero hindi iyon ang magiging sandigan natin. Balik pa rin ho tayo sa kasulatan at sa Biblia ng Diyos. Ano po yung pangalawa? Magpapas sa ilalim tayo sa pagsasaway at pagtutuwid nito. Ito yung mga bagay na medyo minsan hindi ho natin kayang tanggapin eh. Pero pagka yung mga salita ng Diyos na talagang alam nating may kapakinabangan sa atin, parang napakadaling tanggapin. Pero yung pagsasaway at pagtutuwid nito, lalo na kung ayaw nating bitawan yung kasalanan na yan, parang napakahirap bitawan. Parang lagi natin naiisip, pinepersonal ata ako nung tagapagsalita eh. Pinepersonal ata ako ng kapatiran eh. Ay, pinepersonal ata ako ni pastor. Bakit palagi na lang niyang binabanggit yan? Kasi nasisilaw tayo, dinadaya tayo ng dyablo na, oo nga, pinepersonal ka niyan, hindi mo na naman ginagawa yan. Pero kung titignan ho natin, baka kasi patuloy pa rin nating nilalakaran ang mga kamalian na ating ginagawa. Sabi po dito, ang lahat ng kasulatan ay kaninsiyahan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain. Kaya nga di ba po, dapat diretso lang ho tayo sa gawain ng Diyos. Dapat diretso lang ho tayo sa mga mabubuting gawain ng Diyos. Dapat para ho tayong mga kabayo, yung may tapa-oo. Focus lang tayo kay Lord. Kasi alam natin na pag tayo ay patuloy na lumakad sa katuruan ng Diyos, patungo sa Kanya, ang lahat ay magiging maayos. Nagbibigay ang kasulatan ng pagsasaway at pagtutuwid. Una, sinasabi nito sa atin kung ano ang mali. Sabi nga, di ba, parang may asawa ka na, pumoporma-porma ka pa sa iba. Maayos na yung trabaho mo, pero gumagawa ka pa ng paraan para mapadali yung trabaho mo nang hindi naman naayon sa polisiya ng iyong kumpanyang pinapasukan. Katulad niyan, papasok na naman ang 2025 or ang bagong taon. Alam naman natin na ang pagbapail ng buwis, dapat ito yung buwis na dapat nating ibigay, pero gumagawa tayo ng kaparaanan na hindi, para mapababaw yung buwis, ito i-declare mo dyan. Ang hirap, no? Yung simpleng pagkuha nga lang ho ng sedule, hindi doon tayo pumunta. Sa Barangay San Isidro, may kapatiran tayo dyan, si Kagawad Eli. Bibigyan tayong discount. Di ba po, parang hindi pa natin, malilit na bagay yan. Yung simpleng pagtawid sa karsada, alam na natin may nakalagay na doon na bawal tumawid, magbabaka sakali pa rin. Nakakalungkot yung mga malilit na bagay na yan. Pag yan ay patuloy nating nilakaran, yan ang magbibigay sa atin ng matinding pasakit. Magbiro mo, no? Tatawid ka lang, tapos dahil hindi ka tumawid sa tamang daanan, hindi mo napansin may mabilis na sasakyan o may mabilis sa motor at iyon pa ang naging dahilan ng iyong pagka-ospital. Mahirapan yun, kamatayan. Minsan ganun po malit na bagay, pinapaalala sa atin ng banal na espiritu na, anak, hindi hindi tama yan. Minsan gusto mo na magalit sa batas trapiko, minsan nasita ka lang ng traffic enforcer, pinapaalalahanan ka, pero ang approach kagad natin, galit kagad tayo. Yung pala, kaya lang naman tayo plinagdown kasi pinapaalala niya sa atin or sasabihin sa atin na, sir, kasi sira ho yung tail light nyo Wala ho kayong brake light, delikado po. Sir, pundido po yung headlight nyo. Pero lapit kagad natin, ano yung mali ko? May violation ba ako? Di ba? Kumbaga, naka-gasing ka agad. Sinasabi nito sa atin kung ano ang mali, kung ano ang maling paraan ng pamumuhay, at kung ano ang mangyayari kung magpapatuloy tayo sa maling landas. Minsan, nagugulat tayo, biglang magkakaroon tayo ng sakit na ganito,
Minsan, sasabihin natin, Pastor, mga prayer warrior, pag-pray niyo po ako kasi may lung cancer ako eh. Eh, ang cause pala ng lung cancer mo, panay ang yosi mo pala. Eh, kung titignan ho natin, ay, yun, ang dulot ng maling landas na ginawa natin noon, nung tayo'y wala pa sa Panginoon. At kung tayo ay nasa Panginoon na, humingi tayo ng habag at grasya sa Diyos na makayanan natin, mabitawan natin yung mga bisyo na hindi na ho natin dapat ginagawa. Kung dati may mga pangyayari, konting kibot, nakaganong kagad ang ating tenga, tapos gagamitin natin ang mga communication avenue para lang mai-chismis o sasabihin natin na pag-pray natin si ganito. Kasi alam mo ba na ganito pala, gato ganyan? Nagagamit pa yung ministry para masabing ipag-pray-pray, pero ang totoo, gusto lang ma-share yung nabalitaan niya lang patungkol sa kapatid. Pangalawa, ibinibigay nito kung ano ang tama at ito ang nagiging daan para makita natin kung ano ang posibleng maging itsura ng buhay natin kung tayo ay susunod sa ating Panginoong Hesus sa pamagitan ng kanyang mga aral. Kapag binasa natin, or kapag binabasa natin, pinag-iisipan at sinusunod natin ang salita ng Diyos, na ibabalik at nagiging buo tayo sa harapan ng Diyos. Kaya importante ho, Kaya parang, kung tatanungin ho natin ang ating sarili, bakit nga ba tayo nakakaramdam ng pagsisisi? O kaya ay inspirasyon kapag binabasa natin ang salita ng Diyos. Paano tayo natutulungan ng salita ng Diyos na magpasailalim dito? Kasi nga ho, binibigyan tayo ng karunungan ng Diyos at kaunawaan upang maunawaan natin yung mga salita na ating binabasa at pinag-aaralan. Kasi di ba po, maraming mas matatalino pa ho sa atin pero hindi ho nila maunawaan yung John 14:6. Di ba po? Kung isipin mo, sa amin lamang po, director, vice president. Kita mo, active na active sila dun sa kanilang reliyon. Parang para sa kanila, yun ang magliligtas sa kanila. Kung kani-kanino sila sumasamba, napakalinaw ho nun, di ba? Ang tanging Panginoon lamang, ang tanging daan patungo sa Ama. Pero hindi nila maunawaan yun. Maaring hindi pa sila kinakasiyahan ng Diyos. Tayo, bilang sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus, at tinanggap natin sa bilang Panginoon at tagapagligtas, binigyan tayo ng kaunawaan ng banal na Espiritu at na maunawaan natin ang kanyang mga salita. Pangatlo, tumutugon tayo sa pagsasanay nito para sa matuwid na pamumuhay. Kasi nauunawaan natin, tayo ay nananampalataya na ang salita ng Diyos ay siyang nagbibigay gabay sa atin at ang ating respond, tumutugon tayo sa pagsasanay nito para sa matuwid na pamumuhay. Yung iba kasi, parang sabi, ang hirap tsaka na ako sasama sa inyo or tsaka na ako uli magsisimba. Hindi mo nga alam ang bukas Baka ito na yung huling pagkakataon na ikaw ay naimbitahan ng mahal mo sa buhay na magsimba. Bukas pala, yun na yung takda ng pagtawag sa iyo. Sabi po dito sa verse 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Sabihin po natin, pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Sinabi po dyan, pagsasanay. Hindi sinabi na nung tayo ay naging born again Christian, automatic, matuwid na pamumuhay. May pagsasanay tayong pagdaraanan. Hindi naman pwede na
automatic, pag sinabing Christian ka, automatic, banal ka. Hindi ka na magkakamali. Iyan ho kasi yung parang, social stigma po, no? Pag born again, ang tawag pa nga sa atin, di ba? Ito na yung mga praise the Lord. Kala ko ba born again ka, ba't ganyan ka? Tayo naman, instead na unawain natin at lalo nating ipadama ang pag-ibig ng Diyos sa kanila, nakikipagtalo pa tayo. Kung titignan ho natin ang ating sarili sa ating salamin at sa Biblia, makikita natin dito na talaga namang makasalanan pa rin naman tayo. Kaya nga tinuturuan tayo ng pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ang salita ng Diyos ay makakatulong para turuan at ituwid ho tayo. Bilang karagdagan, sinasanay tayo ng kasulatan na maging masigasig sa pagsunod dito at maging matuwid. Ang ibig sabihin nito ay sinasanay natin ang ating sarili na sumunod at mas natututo tayong isabuhay ang salita at katuruan ng Diyos. Mas nagiging katulad tayo ng Diyos habang patuloy natin siyang nakikilala at sumusunod sa Kanya. Kaya nga, di ba, sabi ng ating Panginoon, di ba? Itakwil nyo ang inyong buhay at sumunod sa akin. At ito ho yun, kasama ho yun sa pagsasanay upang tayo ay magkaroon ng matuwid na pamumuhay dito. Na sa ating mga kilos at gawa, sa ating pananalita, sa ating pag-iisip, makikita kung sino ang nagahari sa ating buhay. Hindi na si Megs, hindi na ikaw, kundi ang ating Panginoong Hesus. Madali ho ba yun? Hindi ho madali. Kung aasa ka sa sarili mong kakayahan. Pero kung palagi tayong mananalangin at tatanggapin natin sa harapan ng Diyos na tayo ay Kanyang instrumento lamang o tayo ay Kanyang lingkod lamang, wala ho talaga tayo maipagmamalaki sa Diyos. Kaya tama lamang na ang ating pananampalataya ay nakaangkla sa Kanya sa pamagitan ng Kanyang salita. Kaya nga dito, sinasabi dito, ang tanong na paano tayo natutulungan ng salita ng Diyos na sundin at mas mahalin ang Diyos sa mga buhay na patotoo na ating naririnig at nakikita sa mga kapatiran. Sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa mga karakter na nakita na natin doon. Kaya nga di ba, every time na meron tayong mga patinding pagsubok, lagi nga po na i-example si Job. Kasi nakita natin, kung tayo kaya lalagay doon sa ganung sitwasyon, na wala na ang lahat ng yung mga ari-arian, maging yung anak, parang kakayanin pa ba natin yun? Pero purihin ang Panginoon. Bakit? Kasi nakita natin yung kanyang pananampalataya, yung kanyang pagsunod sa Diyos, na alam niya sa sarili niya na hindi siya pababayaan ng Diyos, na may plano ang Diyos sa ating buhay. Nakakalungkot pag may mahal tayo sa buhay na pumanaw, di ba? Talagang andun yung paghihinagpis, iiyak mo yan, naalakas-lakas niya pa, pero hindi natin alam ang plano ng Diyos. Minsan, sa mismong araw na yon o yung mga araw na daraan, dun lang natin mauunawaan. Bakit? Kasi dahil nawala yung mahal mo sa buhay, may itinuturo ang Diyos sa iyo. Lalo na kung ang nawala sa buhay mo, yung kaagapay mo sa buhay, yung asawa mo. Kung dati, hindi ka marunong tumulong sa asawa mo, mauobliga ka ngayon kasi wala ka ng katulong. Wala ka ng kasama. So, mauobliga ka ngayon, di ba? Yun, tinuturo ng Diyos sa atin yun. Kung masyado kang dependent sa magulang mo, ngayon pa lang, hanggat nabubuhay yung magulang mo, dapat gawin mo na yung mga bagay na mabuti na naayon sa kalooban ng Diyos, sa katuruan niya. Kasi, ako, purihin ang Panginoon. Nung nawala po si Dida, meron pa kaming Mima. Pero minsan naiisip mo yung mga bagay na what if, and mangyayari naman yun Hindi nga lang namin alam kung kailan. At hindi ko nga rin din alam, baka mamaya mauna pa ako kay Mima Di ba po? Hindi rin din natin alam. Kaya nga yung everyday na paggising natin sa umaga, talaga mapapa-thank you Lord ka na lang
Sa mga pagkakataon na mga may pagsubok tayo sa buhay, minsan ang sakit tanggapin eh. Lalo na doon sa mga taong inaasahan mo, tapos hindi nila nagawa yung inaasahan mo sa kanila. Ang hirap nun. Pero ipinapaalala ng Panginoon, ba't ka kasi nagtitiwala sa Kanya? Sino ba ang pinaglilingkuran mo? Sino ba ang Diyos mo? Di ba ako? Kaya yun yung pagsasanay para tayo mamuhay ng matuwid. Mamuhay ng naayon sa kasulatan. So, yan. Recap po tayo. Ang tema po natin ngayong umaga ay ang kasulatan. Sabi diyan, ang kasulatan ay dahil ang lahat ng kasulatan ay sinulat sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, tama lamang or dapat tayo magtitiwala tayo sa katuruan nito. Pangalawa, magpasailalim tayo sa pagsasaway at pagtutuwid nito. Pangatlo, tumutugon tayo sa pagsasanay nito para sa matuwid na pamumuhay. Sa ating pangwakas, basahin po muli natin ang ikalawang Timoteo 3:16-17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Upang ang lingkod ng Diyos, sino po yung lingkod ng Diyos? Hindi lang ho yung pastor, hindi lang ho yung tagapagsalita, hindi lang ho yung mga nasa ministry, kundi tayong lahat na naririto ay lingkod ng Diyos, ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Sabihin po natin, maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Purihin ang Panginoon. Ang kasulatan ay salita ng Diyos at malaki ang nakukuha nating pakinabang dito. Gayunpaman, hindi ito itinakda para maging isang personal na benepisyo ho natin or isang personal na benepisyo lamang. Kapag nagtitiwala at sumusunod tayo sa Diyos, sa kasulatan niya, magiging buo tayo at handang gawin ang gawain ng Diyos. Ibig sabihin nito, tayo ay kwalipikado o pasok tayo na gawin ang ipinagagawa ng Diyos. Kung saan makikinabang ang ating komunidad, makikinabang ang ating simbahan, at higit sa lahat sa mga taong nakapaligid sa atin. Siyempre po sa ating tahanan, sa ating trabaho, sa ating eskwelahan, sa ating komunidad na kinukulusan. Kaya purihin ang Panginoon. Tayo po ay tumayo at manalangin. Hallelujah, Lord. Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa aral na natanggap namin, Panginoon, sa aklat po ng ikalawang Timoteo 3:16-17, na pagpapaalala sa bawat isa sa amin na ang iyong kasulatan ay magagamit namin, Panginoon, na siyang magsisilbing patnubay at gabay namin habang kami dito ay nasa lupa, na malakaran po namin ito, Panginoon. Panalangin po namin, Lord, at patuloy, Lord, na sa inyo lamang po kami dumidepende. Humihingi po kami ng karunungan at katalinuhan na patuloy ho naming maunawaan ang nilalaman nito sa aming pag-aaral, sa aming pagbabasa, sa aming pakikinig ng mga salita mo. At higit sa lahat, sa habag at grasa niyo, Panginoon, bigyan niyo po kami ng kalakasan at kakayahan at abilidad upang ang lahat ng aming mga aral na natatanggap sa salita mo ay ito ay aming malakaran, Panginoon, sa patnubay at gabay ng banal na Espiritu. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Sa lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Pala. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kapahayagan ng kanyang salita.
Ngayon po tayo po ay nadako sa ating pong pagkaloob ng ating pong mga offerings. Sige po, habang inihanda po natin ang ating pong mga tithes and offerings, tayo po ay panalangin po natin ang ating pong mga handog. Hallelujah. Father God, tunay nga po that you are our good shepherd and we shall not want. You are our great provider, Father. Lord, sa umagang ito, maraming salamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapala ng mga trabaho, negosyo ng bawat kapatiran. Salamat po, Panginoon, sa karunungan at katalinuhan, bakod ng pag-iingat. Patuloy na blessings na dumadaloy po sa bawat kapatiran po namin. Amin pong pinapanalangin sa umagang ito na kayo po ang kumilos mangusap sa bawat puso na maging kabahagi at maging instrumento na maging daluyan ng biyaya at pagpapala, Panginoon Diyos. Tinataas po namin ang lahat po ng mga handog na ito na magamit po, Ama, sa patuloy na ikatatag at ikalalago ng iyong gawain sa iglesyang ito. At bigyan niyo po ng karunungan, kaalaman ang bawat leaders po namin upang patuloy na mapaunlad ang gawain na ito sa lugar na ito, Ama. Kaya Lord, amin pong panalangin na patuloy na bumukas ang mga bintana, pintuan ng langit at bumuhos, Ama, ang biyaya na sukat walang kalagyan ng bawat isa, Ama. Kaya ang lahat po ng kaluwalhatian, pasalamat, pagdakila, Father, ay tayong salamang. And this is our prayer in Jesus' name. Amen at amen. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Kung kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong diringgin at ang bayang ito'y iyong pagagalingin. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Kung kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong diringgin at ang bayang ito'y iyong pagagalingin. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala,
uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos, O Diyos. Amen. Ngayon po tayo po ay dadako sa ating po mga pagbati. Bago po ang lahat, meron ho ba tayong mga visitors sa umagang ito na ngayon lang po nakasama sa ganitong gawain. At gusto rin namin i-acknowledge ang pagbisita po ng ating visitor from Canada, Sister Eunice, Sister our brother Nico. Ganun din, gusto ko rin i-acknowledge yung presensya. Amen. Si Brother Clarence, siya po yung bago po nating miyembro sa iglesyang ito. Amen po. Ngayon po sa ating po mga magdiriwang na mga birthdays, happy birthday, November 24, Sister Tintin de los Reyes. Tama siya. At si Sister Isa Siason. November 27, happy birthday, Brother Victor Soriano III. At November 28, happy birthday, Brother Jules Palomar. Amen. At November 30, happy birthday, Sister Miraflor Luzano. Amen. Ay, wedding anniversary, meron ho ba? Wala tayong magdiriwang ng kanilang wedding anniversary. Sige po, lahat po ng mga nabanggit na pangalan, kayo po ay mangyari po, inaanyahan sa harapan para po tayo ay may panalangin po kayo ng kapatiran. Kung wala po dito, yung representative, huwag po kayong mahiya. Blessing ng Panginoon. Blessing po na maipanalangin ng congregation. Amen po ba? Sige po, ilihans po natin sa isang united prayer ng ating mga kapatid na magdiriwang ng birthdays. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nakikigalak at nagpupuri, Ama, sa buhay ng aming mga kapatid na magdiriwang ng kanilang mga kaarawan, Sister Tintin, Brother Victor, maging mga wala po dito, Panginoon, kung nasaan po sila, alam po namin na ang inyong pong presensya, Ama, ay kasama po nila. Lord, alam niyo po ang desires ng kanilang mga puso. I-grant niyo po, Lord, ang lahat ng desires ng kanilang mga puso habang sila po, Lord, ay patuloy na naglilingkod at nagtitiwala sa inyong mga salita, Father God. I-extend niyo po, Lord, ang blessing sa kanilang po mga mahal sa buhay, kalusugan, kalakasan, sa lahat, Panginoon, nag-uumapaw na pagpapala na wala po silang sukat kalagyan. Gamitin niyo po ang mga kapatiran po namin na maging blessing sa kanilang po mga mahal sa buhay, higit sa lahat sa gawain ng iyong ubasan, Ama, that you will be servant, Panginoon, sa iyong ubasan. Kay Lord, ang lahat po ng glory, ang lahat po ng pasalamat, tanging sa lamang, Ama, sa kanilang buhay. This is our prayer in Jesus' name. Amen at amen. Sige po, palakpakan po natin. Happy birthday sa inyo po. Ngayon po tayo po dadako sa ating pong mga announcement. Siguro po itong Jesus rin, si Pastor na po ang magbibigay po ng eksaktong detalye nito. Ang ating pong magiging presider sa susunod na linggo, December 1, Brother Boy de los Reyes. Kayo din po ang magiging tithes and offering. At kayo rin po ang magiging flower bringer. Amen po. Bible study patuloy po every Wednesday, 7 o'clock evening to our Facebook page. At ating pong prayer meeting, patuloy po yon every day. Morning, meron po tayong ginagawang 5 a.m. to 6 a.m. At every 8 a.m.
Hanggang 9 p.m. ito ay ginaganap po Friday, Saturday, and Monday. Yun na lamang po at sa ating po mga ibang mga napakahalaga mga announcement ay tinatawagan ko na po ang ating pastor. Do not forget po, on November 30, Jesus Reigns. Ang mga available po natin ng mga biniling t-shirts, nasa labas na po. And just wait for further announcement doon po sa atin pong sasakyan. Baka po magkaroon kami ng meeting sa Messenger po regarding contingency plan po. But rest assured, God is so good at makakapunta po tayo niyan. By November 30 po, dito po tayo aalis. Magkikita-kita po tayo sa Peace of Harvest Christian Ministry at ang bus po ay aalis ng 12 o'clock dito. Kaya maganda ho, naririto na po tayo lahat. Lahat po ng bumili po ng mga t-shirts at mga sasama po. As much as possible po, huwag nating kakalimutan ho yung pagkain, yun pong kahit mga small snacks lang po. May mga magbibigay din naman po sa atin sa bus. At yun pong inyo pong extra t-shirt lang pag pinagpawisan. Kasama po yung mga gamot ng mga seniors, lalong-lalo na yung mga may mga maintenance. At lalo tigit po, yung tubig, mahalaga po, at saka payong. Di natin alam yung panahon, baka bigla pong umulan. So with that po, hanggang 1:00 po tayo doon. Up to 8 o'clock matatapos ang program. Pero tayo po, pwede na tayo pong mag-exit siguro po. Para hindi masyadong siksikan, pag nagsabay-sabay ng 8 o'clock yun, napakadami. Baka 7, pwede na tayo po. Basta nakuha natin po yung pagbabasbas, then tayo po ay aalis na. And also reminder sa lahat po ng mga kapatid po natin, put in your calendar po, December 18, 19, and 20 po. No? Dahil yan po yung ating Paskong pagsamba at pasasalamat. At gayon din naman po, sa lahat ng mga kapatid po, wag niyong kakalimutan ng December 15 po, sapagkat ayan po ang ating Christmas party. 9 o'clock po tayo rito, kailangan nagpapatala po tayo, bubuhos ang pagpapala ng Diyos. Sa lahat ng gustong mag-involve po sa Christmas party para makapaghanda po kayo, ang exchange gift po natin ay 100 pesos. But, sabi nga natin, ang prinsipyong pinangahawakan natin sa Bible po, mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Kaya kung gusto nyo po hindi namin pipigilan, kung gusto nyo magbigay po sa exchange gift ng 1,000 po, ang worth ng regalo, o kaya po ay 10,000, o kaya ay magbigay po kayo ng mga papremyo, welcome po lahat yan. Basta ang mga exchange gift po, walang babasagin. Kasi dati ho, inuwi na lang ho yung pitchel ng basag, inuwi yung baso ng basag kasi nabitawan. So anything that is unisex po para sa atin pong Christmas party, at 100 pesos and above, walang sasama ang loob kung anong matanggap natin. Yun po ang kaloob ng Diyos. Amen po ba? Okay, so lahat po tayo ay tumayo at pasalamatan natin ang ating dakilang Ama. Una sa lahat, Panginoong Ama, nabe-bless po kami sa kapangyarihan ng iyong mga salita, na ang bawat salita mo ay kinasihan po ng Diyos. Lahat ng ito po ay kapakipakinabang sa pagtuturo po ng katotohanan, sa patuloy na pagtatama ng lahat ng mga kamalian sa aming buhay, sa pagtutuwid po upang kami po'y lumakad sa isang maayong buhay, at lalo po sa pagsasanay po sa isang mabuting gawain upang ang isang lingkod po ng Diyos, Panginoong Ama, ay patuloy po na maging ganap at patuloy po na maging handa sa lahat ng mga matutuwid na gawain. Salamat po sa lahat ng aral na ito because you are preparing this church, Panginoong Ama. Tinanggap namin ang mga salitang ito ng may kapangyarihan at hindi kami malilinlang, hindi po sasama ang loob namin kung kami po ay sinasaway ng banal na salita ng Diyos. Hindi nawawala ang aming pag-asa sa bawat binitawan mong pangako, Panginoong Ama, sapagkat ang langit at ang lupa ay mapaparam, ngunit ang lahat ng pinag-aralan namin ngayon, nakabase sa iyong salita, mananatili po magpakilan paman. At gaya po, Panginoong Ama, ng panalangin ni Jabez, iniiwan ko po ang lahat ng pagbabasbas na ito
pagpalain mo lahat ang inyong mga lingkod, palawakin mo ang lahat ng aming nasasakupan, samahan mo kami, Panginoong Ama, at patuloy po na gabayan kami sa lahat ng aming mga gawain. Muli, Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Kine-claim din namin po ang panalangin po ni Haring David na ang bawat isa po ay tatanggap po ng pagpapalang ito. Nansabi po ng Psalms chapter 23 verse 6, "Surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever." Maraming salamat, Ama. To God be the glory po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. Amen. Maraming salamat po sa ating Panginoon. At nakaka-bless po ngayong umaga. Napakarami po natin ngayon dito sa church na nagpuri sa ating Panginoon. Dalangin ko po next week, ganito pa rin karami o mas marami pa rin po. Amen. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Walang ibang pangalan, tanging papupurihan sa aking buhay. Ikaw ang number one. Ikaw ang number one. Ang panahon ay lumilipas, ngunit pag-ibig niya'y wagas. Jesus, walang ibang pangalan, tanging papupurihan sa aking buhay, sa aking buhay. Panginoon, Ikaw ang number one. Ikaw ang number one. Ang panahon ay lumilipas, ngunit pag-ibig niya'y wagas. Jesus, Jesus, isigaw natin ang pangalang Jesus. Jesus, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay pinagpala ng ating Panginoon. Tayo po ay mag-ingat sa ating pag-uwi. See you next week. Aking isisigaw. Aking isisigaw. At aking iyahayag. Aking iyahayag. Jesus, Jesus, minsan pa, Jesus, Jesus, Jesus. God bless us all. Good morning.